Akala ng marami, puro chismis at kontrobersya lang ang pangalang Sian Gasa. Pero sa likod ng kanyang viral post, may mga negosyo, investment at ari-arian na minsan ay umaabot sa daang-daang milyon ang halagang pinapakita niya. Pero magkano nga ba talaga ang kanyang kayamanan? Ngunit bago yan, kaibigan, nakasubscribe ka na ba? Dahil kung hindi pa, mag-subscribe ka na kung gusto mo ng ganitong klaseng content. Si Sian Gasa o Christian Albert Gasa ay isa sa mga personalidad sa social media na mahirap hindi mapansin. Sa bawat post niya, halos laging may kasamang kontrobersya, malaking pera, negosyo, luxury lifestyle, o kaya naman ay isang pahayag na siguradong pag-uusapan ng mga netizen. Pero kung aalisin natin muna ang makontrobersya at pag-uusapan lang ang kanyang financial journey, makikita natin na mahaba at pabago-bago ang naging kwento niya pagdating sa negosyo at pera. Hindi naman nagsimula si Sian bilang isang taong agad na may daan-daang milyong piso. Sa mga naunang ulat tungkol sa kanyang buhay bilang negosyante, sinabi niyang nagsimula siyang pumasok sa negosyo sa murang edad. Isa sa mga unang negosyong naitala tungkol sa kanya ay ang coffee business. Noong 2013, sinimulan niya ang Gaza Boy Classico Cafe. At bago pa nito ay mayroon din siyang ibang mga business venture na kalaunan ay kanyang naibenta. Pagdating ng 2014, mas lalo pa niyang pinalawak ang kanyang mga negosyo na itatag ang Gaza Boy Inc., Gaza Boy Ventures Incorporated at Gaza Boy Martin Woodworks Incorporated. Pagkatapos nito, pumasok naman siya sa coffee trading business sa Davao City sa ilalim ng Civet Coffee Trading. Mayroon ding mga negosyong hindi naging matagumpay. Isa rito ang Las Islas Assets and Management Corporation na tinatag noong 2016 at kalaunan ay nalugi. Noong 2018 naman, naiugnay rin siya sa Guanxichiang Trading sa Kidapawan City. Ibig sabihin, bago pa man siya makilala bilang isang malaking personalidad sa internet, nakaranas na siya ng parehong tagumpay at pagkabigo sa negosyo. At dito nagiging interesante ang kwento dahil ayon mismo sa mga naging pahayag ni Sian sa isang panayam, umabot umano sa 3 hanggang 4 na milyong piso ang kanyang net income kada buwan noong panahon na nasa tuktok siya ng kanyang financial status. Mahalaga lang natandaan na ito ay kanyang sariling pahayag at hindi isang independently audited financial statement. Pero dumating din ang panahon na bumagsak ang kanyang financial status. Sa isa niyang naging pahayag tungkol sa kanyang buhay, ikinuwento niyang noong Disyembre 2018 ay mayroon siyang panahon na halos 500 piso na lamang ang natitira sa kanya habang nasa Kuala Lumpur. Ayon sa ulat, kinakailangan pa niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan para magkaroon ng pera at matutuluyan. Kaya kung susundan ang kwento niya, hindi ito simpleng kwento ng isang taong mayaman na mula sa pagkabata. Mas komplikado ito. May mga panahong kumikita siya ng milyon, may mga panahong nalulugi, at mayroon ding panahon na halos nagsisimula siyang muli. At pagkatapos ng mga problemang iyon, unti-unti niyang pinakita sa social media ang kanyang pagbabalik sa mundo ng negosyo. Isa sa pinag-uusapang bahagi ng kanyang financial journey ay ang kanyang personal balance sheet na pinakita niya noong Nobyembre 2022. Dito talaga napaisip ang maraming netizens. Sa dokumentong binahagi niya, pinakita niya ang kabuuang asset na nagkakahalaga umano ng 501,704,700 bilang kanyang pinakitang net worth noong panahong iyon. At hindi lang iyon ang dahilan kung bakit naging viral ang post. Mismong si Sian ang nagsabing ang kanyang goal ay maabot ang 1 bilyong pisong net worth at maging debt-free. Kaya para sa isang taong ilang taon lamang ang nakalipas ay nagsabing halos wala na siyang pera, napakalaking turnaround ang pinakita niya sa kanyang social media. Pero saan nga ba nanggagaling ang ganitong halaga? Tingnan natin ang mga negosyo at ari-arian na kanyang pinakita o binahagi sa publiko noong 2022. Sinabi ni Sian na nakapag-establish siya ng 2 kumpanya sa Dubai. Binanggit din niya ang pagkakaroon ng sariling casino platform, isang negosyo na kanyang nilarawan bilang marijuana company sa Thailand, at ang acquisition ng isang agricultural property sa Thailand. Bukod dito, sinabi rin niyang nakakuha siya ng condominium unit sa Alabang. Kung pagsasama-samahin ng mga ito, makikita natin na hindi lamang isang negosyo ang kanyang pinagkukunan umano ng yaman. May foreign business interest, may investments, may real estate, at mayroon ding agricultural property. Pero may isang mahalagang bagay na dapat tandaan.
Karamihan sa mga halagang ito ay batay sa sariling mga pahayag ni Sian at sa mga ulat na nagbanggit ng kanyang mga post. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng kasalukuyang ari-arian niya ay publicly verified o hawak pa rin niya hanggang ngayon. At pagdating naman sa bahay, hindi ganoon kadali ang magbigay ng eksaktong halaga. May mga lumabas na ulat sa social media discussions tungkol sa kanyang mga tirahan at lifestyle sa iba't ibang bansa. Ngunit walang sapat na reliable public records para sabihin ng may katiyakan na ganito ang kasalukuyang halaga ng kanyang bahay o ganito karami ang kanyang properties. Kaya mas ligtas na pag-usapan ang mga property na siya mismo ang nagbanggit noon. Isa na rito ang condominium unit sa Alabang na sinabi niyang kanyang nakuha noong 2022. Bukod sa condominium, sinabi rin niya na mayroon siyang agricultural property sa Thailand. At kung pag-uusapan naman ang mga dating ari-arian niya, may interesting na detalye mula sa isang lumang panayam. Nang tanungin siya tungkol sa investments gaya ng kondo, bahay, lupa at sasakyan, sinabi niyang mayroon siyang mga ganoong ari-arian noon. Ngunit naibenta rin niya ang mga ito para makatulong sa pagbabayad ng kanyang mga utang. Ibig sabihin, para kay Sian, hindi naman palaging priority ang pagpapakita ng maraming luxury assets. Actually, sa isang ulat tungkol sa kanyang 2022 balance sheet, sinabi niyang ayaw niyang mag-focus sa luxury cars dahil para sa kanya, maaari itong maging liability. At dito nagkakaroon ng malaking contrast sa image niya online. Dahil kapag naririnig natin ang salitang milyonaryo, ang unang pumapasok sa isip ng maraming tao ay mamahaling sports car, malaking mansyon, luxury watch, at kung ano-ano pang branded items. Pero sa sariling pananam ni Sian, mas mahalaga ang assets na maaaring kumita o magkaroon ng value kaysa sa mga bagay na patuloy na kumakain ng pera. Pagdating naman sa mga sasakyan, may isang lumang kontrobersya na naging bahagi rin ng kanyang public history. Noong 2017, nasangkot siya sa isang usapin tungkol sa isang Toyota Fortuner na nais niyang bilhin. Ayon sa ulat, nagkaroon ng problema sa post-dated checks at kalaunan ay binalik ang sasakyan. Pinaliwanag naman ni Sia na pinilit niya ang sarili niyang kunin ang unit dahil gusto niyang mag-impress kahit wala siyang malinaw na paggagamitan nito at wala ring siguradong buyer. At dito natin makikita ang malaking pagbabago sa kanyang financial mindset. Mula sa pagnanais na magkaroon ng isang sasakyan para mag-impress, mas naging focus siya sa assets, investments at business. Kaya kapag titingnan natin ang kanyang wealth journey, hindi sapat na sabihin lang na mayaman si Sian Gasa. Mas magandang tingnan kung paano niya mismo inilarawan ang kanyang pera. Noong 2022, sinabi niyang nakakuha siya ng higit 80 million pesos cash sa loob ng isang taon. Kasabay nito, binanggit niya ang pagtatayo ng mga kumpanya sa Dubai, pagkakaroon ng casino platform, agricultural property sa Thailand at condominium sa Alabang. Kung totoo at accurate ang mga halagang kanyang pinahayag, napakalaki talaga ng financial activity na pinapakita niya. Mga idol, kung titingnan naman natin ang history niya, paulit-ulit siyang bumabalik sa entrepreneurship. May coffee business, may trading, woodworks, may iba't ibang ventures, may investments, at kalaunan ay mga business interests sa labas ng Pilipinas. Hindi lahat ng negosyo ay nagtagumpay. May mga nalugi, may mga naibenta, may mga naging problema, pero may mga naging successful din. At iyon ang dahilan kung bakit mahirap gumawa ng simpleng kwento tungkol sa kanyang kayamanan. Hindi ito diretso pataas. May taas, may bagsak, may utang, may recovery, may bagong negosyo, at may bagong investments. Pero ngayon, magkano na nga ba talaga ang net worth ni Sian Gasa? Ito ang pinakamahirap na tanong dahil wala tayong publicly available independently audited financial statement na magpapatunay sa kanyang kasalukuyang net worth. Ngayong 2026, may ilang website na nagbibigay ng estimated figures pero ang mga ito ay hindi sapat para maituring na opisyal na halaga. Ang pinakasolid na publicly reported figure na mayroon tayo ay ang mismong financial disclosure niya noong 2022. Sa huli, ang kwento ni Sian Gasa ay hindi lamang tungkol sa bahay, sasakyan o milyon-milyong piso. Ito ay kwento ng isang negosyanteng dumaan sa maraming highs and lows. Isang taong nakaranas ng malaking kita, malaking pagkalugi, problema sa utang, at kalaunan ay muling nagpakita ng malaking halaga ng assets. May mga negosyong nagtagumpay, bumagsak, at may isang personal balance sheet na noong 2022 ay nagpakita ng halos kalahating bilyong pisong net worth.
Kaya kaibigan, kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content tungkol sa buhay, negosyo, ari-arian at kayamanan ni Sian Gasa, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa aking channel. Hanggang dito na lang at magkita-kita tayo sa susunod na video.